nasa 110 mga badyaw naman ang kasalukuyang sumasailalim sa formal schooling at ALSA. Pagtitiyak ng LGU, patuloy ang kanilang serbisyo alinsunod sa alikhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para may angat ang kabuhayan ng mga taga-Iligan City sa bagong Pilipinas. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Dimhar para sa Balitang Pambansa. Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa Eastern Visayas sa isang layunin, ang matiyak ang pagkakaroon ng mapayapa, malinis at tapat na eleksyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sol Aralcon ng PIA Eastern Visayas. Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa Eastern Visayas sa layunin pagkakaroon ng mapayapa, malinis at tapat na eleksyon. Ang advocates for twin elections o ACE ay pinangunahan ng mga lider ng sektor sa simbahan, kababaihan, manggagawa urban or LGBTQIA+ at mga advocate. Ayon kay Reverend Alfredo Quino, tagapagsalita ng grupo, kailangan pumili at ng mga kandidato naman sa plataforma na tutugon sa mga pangangailangan ng bayan. Sinabi naman ni Alma Gabin, dating rebelde at ngayon peace advocate, na gusto nilang maging bahagi sa tapat na halalan. Isang manifesto ng support ang pinirmahan ng mga kasapi sa panaunahang alyansa para sa payapa, malinis at tapat na eleksyon sa buong Eastern Visayas. Ngayon pa lang ay may ilang lugar na sa riyon ang binabantayan ng pulisya dahil sa posibilidad maging hotspots sa darating na eleksyon. Gusto namin na hindi magamit yung electoral system para makabalik sila ulit or parang meron na naman silang lakas para makapag-organize, no? Mula rito sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Sol Aralcon, Balitang Pambansa. Bukas po abangan sa programang Bagong Pilipinas Ngayon si Civil Aviation Authority of the Philippine Director General Antonio Tamayo. Marami pong mga isyu ang tatalakayin kaugnay sa civil aviation. Aalamin din natin ang plano ng CAAP sa taong 2025. Tutukan po yan bukas sa Bagong Pilipinas Ngayon, alas 12:30 ng tanghali, dito lang sa inyong pambansang network. At dyan po natatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo mo kami muli mamaya alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po, si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mga halagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa. Abangan sa Bagong Pilipinas Ngayon. Mga programa sa ilalim ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ibabahagi ni CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo. Bagong Pilipinas Ngayon. Kasama si Wayne Hidalgo at Joey Villarama. Dito lang sa inyong pambansang TV. Pagkakataon nilang maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa Sales and Marketing Unit, Marketing Specialist, Sales Account Specialist, Kan may kurso na human lagi. News Division and Merchandising Unit, Graphic Artist. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke. Wacko. Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday. Dito lang sa PTV.
ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Agriculture Department sa sampulan ng isang kumpanya ng kasong paglabag sa batas laban sa mga smuggler at hoarder ng agricultural products. Dating Iloilo Mayor Jed Mabilog binigyan ng executive clemency ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Mga problema sa sektor ng public transportation tinalakay sa Senado. At pag-iimprenta ng balota sa Hatol ng Bayan 2025 nagsimula na. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan isang kumpanya ang nakatakdang sampola ng Agriculture Department dahil sa paglabag sa batas laban sa smuggling at hoarding. Ayon sa DA, pagpapakita ito na seryoso ang pamahalaan na malabanan ang sobrang-sobrang tubo ng ilang negosyante sa bigas. Isa lamang ang pagsasampal ng kaso sa mga solusyon ng gobyerno para mapatatag ang presyo ng bigas. Bukod pa sa minimum suggested retail price na planong ipatupad sa iba pang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. May sasampulan na ang Department of Agriculture matapos lumabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage o ang Republic Act No. 12022. Layo ng batas na ito na magpataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga smuggler at hoarder ng mga